iwas sa sakit. Ano ibig sabihin pang iwas? Prevention. Di ba? Kung prevention, ito kasi ang kinukumpara ng tao. Prevention din ng vitamin C. Di ba? Kino-commercial nga sa cancer din, sa ubo, di ba? Resistensya, pambuild, no? Kaya lang, comparison, presyo nito at vitamin C. Ang laki ng diferensya. Mura lang ascorbic acid, lalo sa generic. Di ba? Samantalang ito may presyo daw. Pareho lang pang iwas. Kaya lang, nagkaiba kami saan? Sa totoong resulta. Hindi po namin akalain na yung pinopromote namin nung araw na pang-iwas, actually, makakagaling o makakatulong sa karamdaman. No, doon kami na-shock. Imagine niyo, tulad ko, dumating sa punto, doktor ako, nagkasakit ako. Ibig sabihin, pasyente rin ako. Di ba? 17 years po. Di ba? Nag-aral ako, pinag-aralan ko kung anong iinumin ko, nauwi ako sa 4 na gamot. Di rin ako gumaling eh. Tapos nabigyan po ako ng 3 sachets ng Vita Plus. 3 sachets lang na naupos ko ng 3 araw, naglaho ang 17 years kong problem. Tanong, hindi ba ako mapapaisip noon? Napaisip ako dun eh. Bakit? Dati, gamot sa butika ang iniinom ko, hindi ako gumagaling. Gamot na tinuro sa amin bilang doktor ang iniinom ko. Tapos ngayon, yung hindi ko alam kung anong ininom ko, yung pa nagpagaling sa akin. Kaya ito po, inanalyze ko eh. Bakit? Maraming natulungan eh. No? Kaya iniisip ko rin, bakit nga ganon? Supposed to be, uminom ako ng gamot. Dapat gumaling ako. Bakit hindi ako gumagaling? O ikaw, baka diabetiko ka. May diabetiko ba kaming bisita? Diabetiko. Si Sir? Diabetiko. No? Unang-una, tingnan po natin. No? Kasi, matagal na si Sir sigurong uminom ng gamot. May mga high blood ba din dito? Mga high blood. Naka-maintain na po ng gamot? Naka-maintain, di ba? Supposed to be kasi, ang sabi, iinom ka ng gamot. Ang konsepto natin ng gamot, pag ininom mo, gagaling ka, di ba? Yun ang nakatanim sa utak mo. Kaya nga ang tawag natin, gamot. Di ba? Kaya lang, ininom ko yung gamot ko, supposed to be magpapagaling, di ako gumaling. Si Sir, si Ma'am, baka ganun din. Pang diabetes, pang hypertension. Tanong, gumaling na ba sila? Baka hindi pa eh. Kaya nga nandito, siguro, naghahanap ng additional information. Doon po ako napaisip eh, ba't nga ba ganun? Nabago na ba ang konsepto ng gamot sa panahon natin? Diba? So, dapat i-analyze natin ng konti. Baka meron tayong nami-miss, baka may kulang. Baka may kulang na hindi sinasabi ang doktor mo. O baka, to the point, kaya pala hindi nakakarating sa inyo, mismo kaming doktor, hindi namin alam. Yun po ang liliwanagin natin ngayon. Baka ito yung kulang sa buhay mo. Baka ito na yung pagkakataon na pag nalaman mo, ginawa mo, totally gumanda ang kalusugan mo. Kasi ang point ko ganito, yung mga diabetiko, usually ano po bang alam nating bawal? Matamis. Bakit ko pinopoint out ko ano yung bawal? Marami sa atin nagpa-doktor na eh. Once in their lifetime, nagkasakit, nagpa-doktor, ina-analyze, diagnose, ito sakit mo, ito reseta. Kaya lang pagkatapos nun, bago ka magbayad, ang huling tanong mo kay Doc, Doc, may bawal ba akong kainin? Di ba nagtatanong tayo doon? Siyempre, dapat malaman din natin ano yung bawal eh. Kaya binanggit ko sa diabetiko, anong bawal? Matamis. Sinabi niya na. Pero tanong niyo sa mga diabetiko, anong bilin po sa inyo pagka nakakaramdam kayo nahihilo ng lalamig? Anong kakainin daw? Matamis. Di ba parang conflict? Bawal matamis, pero kakain ka ng matamis pag nahihilo. Diba? So, ibig sabihin, merong hindi malinaw na konsepto pa rin sa tao. Pagdating sa mga bagay na gano'n. O halimbawa, high blood. Anong mga bawal sa high blood na alam nyo? Bawal maalat, bawal mataba, minsan bawal ang beans, bawal ang pork, etc. etc. Naririnig nyo na nga sa commercial yun eh. Ang tanong, ang tagal mo nang sinunod ang bawal, gumaling ka ba? Hindi eh. Diba? Ibig sabihin, baka may missing link. Meron dapat tayo pang hanapin. Baka maraming bawal na hindi natin alam. Sa totoo lang, noong na-realize ko yun at hinanap ko, na-shock po ako. Ang dami. Na mismo kaming doktor, hindi tinuturo sa amin, kaya kami hindi namin alam. Yun po pag-aralan natin. Unang-una, i-discuss natin ng konti ang proseso, bakit ka nagkakasakit. Lalo sa panahon ngayon. Kasi kung titignan natin sa panahon natin ngayon, na iba na po ang sakit. So, para mamaya maintindihan natin kung ano talaga ang relevance ng First Vita Plus sa inyo, no? Banggitin ko lang sandali, ang First Vita Plus, sabi ko, natural health drink. Nagaling daw sa 5 gulay, merong additional na flavor po yan, isang prutas.
No? I-rundown ko lang. Actually, nakasulat naman na doon kung saan siya galing. Kaya lang gusto ko isulat po dito para malinaw. No? So, ang Vita Plus, galing daw sa 5 gulay. Ano-ano yung 5 gulay? Number 1, ito po, malunggay. Kung bakit number 1 na pinili yan, alam na natin ang reason. Hindi ko na kailangang explain eh. Sikat na po yan ngayon. Diba? Sa totoo lang, 6 years ago, hindi sikat ang malunggay. Totoo yan. I-recall mo, 6 years ago, sikat ba? Hindi. Ni wala nga sa palengke yan, ni hindi nga binibili yan, ni hindi mo nga ginagamit yan eh. Nagagamit mo lang pag kailangan, nagluto ka ng munggo eh. Kailangan mo, sahog. Pero dahil ngayon, alam na alam ng masustansya, sikat na sikat, di ba? Hanggang doon sa iniinom ni Manny Pacquiao nga daw, meron yan eh. Ano yun? O di ba sabi niya, with power pack. Sabi nga parang kinopya kami kasi yung lagayan namin, tawag namin doon, power pack din eh. Di ba? Totoo. Kaya lang, gusto ko po i-recognize natin ito na isang bagay. No? Kaya po sumikat ang malunggay sa buong Pilipinas, kahit sa buong mundo, dahil po sa mga unang dealers ng First Vita Plus. Kaya palakpakan nyo rin po sila. O grabe po kasi effort ng mga inong araw. Imagine nyo, nung araw nag-explain kami ganito. Malunggay, masustansya yan. 6 times the vitamin C compared sa oranges. Tinatawanan kami. Bakit? Ang alam mo, pag mataas vitamin C, dapat maasim eh. Hindi man daw maasim malunggay. Kinukutya pa nga kami. O ngayon, napatunayan, totoo pala. Diba? Hindi lang yun. Mahigit doon, maraming sustansya talaga. Number 2, isa pa pinanggalingan, dahon ng sili. Number 3, saluyot. Number 4, talbos ng kamote. Lahat naman yung 4 na yan, usually alam na natin. Karamihan, ginugulay nyo yan. Linawin ko lang yung pang-5 kasi dito nagkakaroon ng konting commotion. Uray. Yung iba kasi hindi kilala ang uray. Totoo yun. Ako nung araw, hindi ko po kilala uray. Ang tawag ng iba sa uray, colitis. Kaya naisip ko, bakit may damo? Kasi dati po, ang tingin ko dyan damo. Sa Laguna, hindi mo kinakain yan eh. Batangas, Quezon, hindi naman ginugulay yan eh. Kaya sabi ko, tama, gulay na ginawang juice, 4 dyan, gulay. Eh bakit may damo? Hindi ko na naintindihan nung araw. Ni-research ko na lang po, inaral ko. Nagulat ako, ang tawag pala sa uray, Chinese spinach. Pag narinig mo spinach, gulay ba yan? Oo naman. Bakit? Bata ka pa, kilala nyo na spinach. Gawa ni Papay. Totoo yun. At kilala mo spinach, hindi lang basta gulay. Masustansyang gulay. Sad to say, sa panahon ng bata natin ngayon, hindi nakilala si Papay. Tinatanong niyo ba sila kung kilala nila? Hindi na. Kasi si SpongeBob na po kilala nila eh. Di ba? Ano ibig sabihin? Pag kilala mo si Papay, may edad ka na. Kaya pag tinanong ka, ayaw mo magpanggap na may edad na, hindi ko kilala yon, si SpongeBob kilala ko. So, ang point ko, ito pa. Pangalawang tanong sa akin nung araw, bakit daw sa dinami-dami ng gulay silang 5 napili? No? Kasi, nung nilatag po sa akin niya, nung time na yon, sikat ang ampalaya. Bakit wala ampalaya? Sikat ang bawang, pampababa ng blood pressure. Hinahanap ko din po dito, bakit wala? Ito pala, kaya napili ng company, may 2 tayong criteria. Anong una? Unang-una, pinili ng company base sa researches ng mga Filipino scientists. Pinag-aralan na yun ng mga scientists natin. No? Bukod sa herbalist, botanist, may mga tinatawag kaming doktor na herbalist. Ibig sabihin, MD rin po. No? Na nakasama ng kumpanya nung araw na nag-formulate ng First Vita Plus. Ang unang pinagbasihan nila, ito po, nutritional value. Ibig sabihin, dapat masustansya yung pipiliing gulay. Pipili ka na lang yung din ng 5, hindi yung pinakamasustansya na. Parang sa basketball team, first 5, di ba, magagaling. Ganon yan eh. So, hindi ko na kailangan explain ba't number 1 na malunggay. No? Actually, yan po ang nilatag sa amin, pinakamasustansya. Kung ayaw mo bumili ng Vita Plus, gusto mong gulay, i-prioritize nyo po yung 5 yan sa kinakain natin. May number 2 pa. Ito po, no? Bukod sa masustansya, dapat daw mataas ang disease-preventing capacity. Ibig sabihin, hindi lang ba sustansya? Anong naitutulong sa kalusugan mo? Kaya din po number 1 ang malunggay, alam niyo po, sa researches, 300 sakit ang kayang i-prevent na malunggay sa katawan ng tao. Na-shock din nga ako dun eh. 300? Imagine nyo ENT po ako. Bago ako naging ENT, 10 taong medisina, 4 na taong training para maging ENT. Bukod pa yung college, bukod pa elementary. Tapos natapos ako, espesyalista ako, siguro less than 100 ang kaya kong gamutin. Daig pa ako ng malunggay, hindi nag-aaral ng medicine. Di ba? Kaya nakaka-challenge eh. Dapat gagalingan ko pala para matalo ko malunggay. No?
So ito po ay maliwanag. Yan po ang criteria, ito ang lumabas. Ngayon, kung mas magaling ka sa mga Filipino scientists, palitan mo isa. Bahala ka na. Sa amin, nilalatag namin base sa researches. No? So ano lang ginawa? Kasi ang tao, alam naman natin ang importansya ng gulay. Kasi bata ka pa, naririnig mo na yon. Diba? Bakit importante ang gulay? Sabi nga ng nanay, ng lola, nung araw pa, bata ka pa, kain ng gulay para humaba ang buhay. Hindi ilong, hindi buhok. Buhay. Ha? So maliwanag yon, importante po ang gulay. No? Kaya lang, sabi nga nila, sa panahon ngayon, bakit kailangan gawin pang juice? No? Mamaya, pupuntahan ulit natin yon. Pero bago tayo pumunta doon, kasi ang unang-unang kailangang masagot sa isipan nyo ito eh. Bakit ako iinom niyan? Kasi bakit mo kailangan sagutin sa sarili mo yan? Bibili ka eh, gagamit ka eh, may gagastusin ka. Naniniwala ako, pag hindi mo kailangan, huwag mong gastusan. Diba? Sayang pera eh. Kaya dito nililiwanag namin sa inyo, ano ba silbi ng produkto para sa katawan natin? No? So unang-una, health product yan. So ibig sabihin, ang pag-usapan natin, kalusugan. No? Tingnan natin kung itong kasagutan na to, sasagutin yung why mo sa buhay, i-consider mo ang Vita Plus. Kung hindi naman, consider mo rin yung 5 gulay na yan. No? Ito po, umpisahan natin sa pag-analyze ng word na sakit. Kasi dyan naman tayo mag-focus talaga eh. Disease. At gusto ko maintindihan nyo isang bagay na hindi tinuro sa akin sa medicine. No? Saan nanggaling ang salitang disease? Akala ko nung araw isang salita yan na nagpe-pertain sa sakit. Ganun lang. Ganun kababaw. Pero i-dissect natin. Ito po yan eh. This is. Anong root word is? Ano ibig sabihin ng this is? Your body is not at ease. Kaya kami sakit. Ganun pala yun. Kasi kung ma-analyze yun ng ganun, mas madali palang intindihin ng sakit eh. Your body is not at ease. Wala ka sa sentro, wala ka sa balanse mo, kaya kami sakit. Ibig sabihin, hanapin natin, ano ba yung balanse-balanse niyon? Para mas naintindihan natin. Bakit? Ilalagay mo lang daw sa balance ang katawan mo, mawawala sakit mo eh. O di ganun kasimple. Kailangan pa ba doktor sa balancing? Hindi na. Baka nga may pabigat pa yun eh. Diba? Pag narinig natin sentro, balanse, ang ease kasi, command yan sa military at ease. Sa Tagalog, tikas, pahinga. Anong posisyon yun? Di ba nakaganon ka? Nakaganon. Kasi pag nakaganyan ang posisyon mo, center of gravity mo maganda. Hindi ka basta natutumba. Kasi kaya may this opposite eh. This is. Your body is not at ease. Parang pag sinabi mo isang tao, hindi honest. Ang tawag sa kanya, dishonest. Ganon din pala eh. Ibig sabihin, pag-usapan natin yung binabanggit na balanse. Ang katawan mo pala, parang siso. Ibig sabihin, oras-oras, minuminuto, nagbabalanse ka. Kung sinong manalo, nandun ka. Dalawang side na pag-usapan natin. Itong kabila, ang tinatawag natin na health side mo, kalusugan. Yung pabor ba sa pagkakaroon mo ng magandang kalusugan. Sa kabila, nandito po yung disease side. Ito yung mga factors kung bakit ka nagkakasakit. Ibig sabihin, kung ano ang mas mabigat, nandun ka. Diba? Doon magtitilt ang balance mo. Pagdating sa health kasi, ganito yan. Napakasimple. No? Kung susundin lang natin, hanggat maaari, no? Bibihira magkakasakit sa tao. Kasi naniniwala ko na alam nyo rin, lahat ng bagay may kanya-kanyang kaukulan. Diba? Anong ibig i-point doon? Ikaw tao. Diba? Halimbawa, nabuntis ka. Manganganak ka. Siyempre, lalabas sa'yo, tao. Diba? Ito, tao ka. Alam mo, maglabas ka ng aso. Diba? Ang point ko, paglabas ng bata, dapat, ang unang-unang binibigay, ang pinifeed natin, breast milk, gatas ng tao. Kaya lang sa panahon natin, anong binibigay natin? Gatas ng baka, cow's milk eh. Yung milk formula, pinaganda nga ang tawag, tinawag milk formula, pero cow's milk din yun eh. Ang point ko, yung first step na binigay sa atin ng creator mo, binago mo na kaagad eh. Kaya umpisa pa lang, sablay na ang tao eh. Imagine niyo to, bagong panganak ang baka, dedede kaya sa'yo? O baka hindi. Samantala ang anak mo, literally, pinapadede mo na, gatas ng baka eh. Kaya minsan tingnan mo, baby pa lang. Dok, nagpunta sa pedya, constipated, ang tigas ng dumi ng baby ko. Baka mali ang gatas. Tama na may sagot, mali ang gatas. Yung pala, papalitan lang ng brand. Tama na ba yung brand? Hindi, cow's milk pa rin eh. Yung first step, sumala na tayo. Alam nyo naman natin, naririnig natin yung importansya ng breast milk. Diba? Ang pinaka magandang component na naririnig mo, yung colostrum.
Diba? Naririnig niyo eh. Kaya lang minsan ang nanay kasi, ang pag-intindi ng colostrum napakababaw. Akala nyo kasi antibody lang, antibiotic. Ganun lang ang role. Actually, ikumpara mo ang tao sa computer para mas maintindihan mo ang colostrum. Bumili ka ng computer ngayon, after 1 year, ina-upgrade ba ang program? Di ba, oo. Para nung araw, di ba, Windows 1, ano na ngayon? Sabi nung matatanda, ano yung window bintana? Yung program, di ba 7 na ngayon yata? Totoo yan, bakit? Ina-upgrade eh. Hindi pwedeng hindi babagal ang ano mo, computer mo. Ang program ng tao, nasa colostrum. Isa yan eh. Diyan nilagay ng creator mo. Ibig sabihin, kung ang bata mo, napadede mo ng breast milk, especially yung first portion, yung may colostrum, maa-upgrade ang immune system. Naandun eh. Nasa colostrum ang experiences ng mga nanay. Nabuhay ka ng ilang taon, nagkasakit, gumaling, nagkasakit, gumaling. Ang solusyon, nasa colostrum. Ibibigay mo sa bata, upgraded ang system. Kaya lamang-lamang, pag breastfed ang bata, bihira nagkakasakit. Yun eh. Yun ang role nun. No? Ibig sabihin, kinopya lang yung colostrum nung sa computer na program. Ganon din ang konsepto nun. Kaya napakaganda na pagkakagawa sa tao. So, ibig sabihin dito, unang-una, yung breast milk. Importante yun. Natutuwa nga ako sa panahon natin, pinopromote na ang breastfeeding. Di ba? Pangalawa, naririnig mo naman to. Vaccination. Di ba? Bakuna. Ang bakuna, maraming sakit talagang naiwasan ng tao dyan. May mga nawala nga tulad ng smallpox eh. Nawala po yun sa face of the earth, sabi nga nila. Nasa laboratorio na lang daw po ang live smallpox viruses. Wala na po sa tao. Na-eradicate gawa ng bakuna. Bihira na rin po nagkakapolyo. Gawa din ng bakuna. Kaya magpasalamat din tayo sa bakuna. No? Measles, mumps, rubella, bihira na tinatamaan dahil di sa bakuna. Ang problema, dumami ang bakuna masyado. Napansin nyo ba? Totoo, maraming essentials na bakuna. Kaya lang naniniwala po ako, hindi lahat yun importante. Diba? Bakit ko nasabi? Kasi tingnan natin, ang analogy ko kasi ganito. No? Ang tao na-expose ka sa mikrobyo. Nagkakasakit ka, trangkaso, etc. etc. Vaccination yun eh. Yun ang natural vaccination mo. Yun ang proseso mo eh. Bata ka, nagkakasipon ka, labas-masok sa ilong mo. Di ba? Totoo yun. Nakikita nyo ba yung mga squatter? Hubot-hubad. Ang laki ng tiyan, no? Labas-masok ang sipon. Pero pag lakihan, tingnan nyo, ang titibay ng resistensya. Nagpapaulan nga eh. Anak mo, hindi nauulanan. Hindi sinisipon. Pero tingnan mo, lagi may asthma. Iba ang sakit eh. Di ba? Bakit? Wala yung natural immunization. No? Alam nyo, sabi nga sa ibang research, mas maganda pa yung bata, yung first setup ng ngipin, maagang nabubulok, nagkakaganon. Bakit? Yung tubo mas matibay. Bakit? Nai-immune ang system mo, lalo yung sa ngipin mo, doon sa mikrobyo na sumisira sa ngipin mo. Ganon daw yun. Unlike pag alagang-alaga yung ngipin, yung second set ng tooth, sabi nga na, ng teeth, medyo mahina daw. Sabi nila. Kasi bakit? May natural immunization. Kaya lang, nag-intervene ang tao eh. Nagbabakuna tayo actively. No? Sa akin, ang point ko, sino po dito ang isa lang ang bakuna sa buong buhay nila? Taas ang kamay. Yung isa lang ang pagkakaalam nilang bakuna. O sila, ma'am. Ako ganun din eh. Ano yun? Usually, dalawa yan. Hindi lang natin na-experience yung isa kasi yung isa dito, BCG. Di ba? Meron lahat halos nun. Nung araw kasi sa eskwelahan yan, pipila. Ibig sabihin, pag wala ka nun, nagtago ka. Natakot ka eh. Di ba? Oo. Kaya ako po, wala akong BCG. Ibig sabihin, nagtago ako nun. Hindi po natakot sa turok. Natakot kasi ako, nakikita ko ang karayom, hindi pinapalitan. Di ba nung araw, iniinit lang, tapos next. Nakakatakot naman yung ganun. Hindi pinapalitan. Ang pangalawang bakuna po natin, yung patak. Sa polio kasi, hindi injection. Pinapatak lang. So basically, yung mga elders natin, isa o dalawa ang bakuna. Ang bata po ngayon, ilan ang bakuna sa pagkakaalam nyo? Dami. Di ba? Alam nyo, pag kukumpletuhin natin, sa protocol po ng mga doktor, lagpas 10. Lagpas 10 yan. No? Minsan nga, nadadagdagan pa na nadadagdagan. Ba't kaya nadadagdagan? Ang iniisip ko, hindi kaya dahil sa negosyo na lang. Kasi totoo naman, mahalaga daw ang bakuna. Kaya lang ang point ko, ito kasi ang naging comparison ko. Tingnan mo, ang bakuna dapat daw umiwas sa sakit. Tayo, 1-2 ang bakuna. Ang bata mo, mahigit 10. Comparison, ang daming protection sa kanila. Eh bakit magbago panahon? Sino nasa ospital? Ikaw ba sila? O bakit ang bata mo? Eh, ang daming bakuna.
Di ba? May reported cases pa po o mga pag-aaral na sinasabi, kaya daw maraming autistic na bata dahil sa bakuna. Marami bang autistic na bata ngayon? Di ba marami? May school na nga na special child eh. Di ba? Kaya ikaw swerte ka. Isa lang bakuna mo at least hindi ka autistic ngayon. May autistic ba? O mukha lang daw autistic. Naririnig na rin natin ang mga supplementation. Especially ito, multivitamins and minerals. Totoo, tagal mo na umiinom nun eh. Bata ka pa. Hindi pa uso yung ibang vitamins, nakatiki-tiki ka na. O di ba? Since niyo umabot ng tiki-tiki? O pag umabot ka nung, mayayaman kayo. Kasi nung araw, hindi uso vitamins sa probinsya. Bakit? Katatapos lang ng gera, walang masyadong pera. Ang vitamins, bayabas. Di ba? Prutas. Nandun nung araw eh, no? Kaya lang pumunta tayo dito sa side ng diseases. No? Kasi kung titingnan natin, mas maraming tao may sakit ngayon eh. Ano ibig sabihin? Nananalo to. Hindi nananalo to. Bakit? Napabawasan nga eh. Di ba? Nabawasan, nawala ang breastfeeding natin. Ang supposed to being multivitamins natin na binibili mo, ang tanong, sapat kaya? Totoo kaya ang sinasabi ng commercial na complete? O yun ang i-analyze din natin. No? Punta tayo sa disease side. Unang-unang kalaban ng tao, since time immemorial, mikrobyo, bacteria, viruses, fungi. Di ba? Kalaban ng tao yan. No? Yan ang karamihang pumapatay sa tao nung araw. No? Pangalawa, naandyan din yung tinatawag nating pollution. No? Kaya lang, may third factor po dyan na pinakamabigat. Yun ang pag-usapan natin. Ito ang deciding factor kung bakit ang balance mo napupunta ngayon sa sakit. Kung bakit ang bata mo laging may sakit. Nandito yan eh, sa pangatlo. No? So kung titingnan natin dito, may importante palang nangyari. Binanggit ko kanina, halimbawa ito, bacteria, viruses, o microbes in general. Nung araw, sinabi ko, ang kinamamatay ng taong common, infections. Totoo, nung araw kasi nakakamatay ang tuberculosis, ang dami namatay dyan. Bubonic plague, tetanus, ang dami namamatay dyan nung araw. Kasi wala pang antibiotics. Siyempre, matalino ang tao. Naka-invento tayo ng mga gamot, antibiotics. Kaya binabalik ko ulit yung word na gamot eh. Kasi ganito ang pagkakaintindi natin sa gamot ha. Halimbawa, meron kang infection sa baga, pulmonya. Siyempre, punta kay doc. In-examine ka, may plema nga, inuubo ka nga. Sa x-ray, nakita, may pneumonia ka nga. Bibigyan ka ng antibiotic ngayon. Ni doc, di ba? Ang sabi ni doc, iinumin mo ang gamot mo, iinumin ang gamot 7 to 10 days. O walang palya, ininom mo. After 10 days, wala na ubo mo, maginhawa na paghinga mo. Repeat x-ray, okay na, clear na ang baga mo. Pagbalik mo kay doc, okay ka na, wala nang finding sa x-ray, sasabihin ba ng doktor mo ganito? Okay na antibiotic mo. Ibaba mo na lang, gawing 250 once a day maintenance. May ganun ba? Wala. Bakit? Magaling ka na eh. Kasi ang point ko, yun ang gamot. Ininom mo, gumaling ka. Hindi yung ininom mo ngayon, ang sabi ng doktor mo, yung gamot mo habang buhay ha. Yung gamot mo lifetime ha. Ang tanong, gamot ba talaga yun? Parang na-twist eh, di ba? Sa pananaw ko, hindi gamot yun eh. Kasi ang gamot, pang sakit eh. Yung iniinom mo, pang simptomas eh. Walang simptomas, pero ang sakit mo, nasa katawan mo pa rin. Di ba? Kaya mahirap mag-rely sa gamot ngayon. Bakit? Yung iba doon, di na nga totoong gamot eh. Kunyari na lang yatang gamot eh. Bakit? Kung talagang gamot, after 1 month, tapos na ang gamutan, magaling na tayo. Kaya mahirap mahulog ngayon sa pagkakasakit, sa paggagamot. Dapat maintindihan mo, ito lang naman, balancing act lang naman pala eh. Mabalansi mo, okay, di ba balik ang balance, health side ang mananalo. No? Ito nga lang, ang shift. Infection na gagamot ng mahusay na antibiotics. Ang gumawa ng antibiotics, negosyante rin naman eh. Walang pag-usapan doon. Diba? Isa nga sa kahangahangang antibiotics na nauna, imbensyon ng Pilipino, baka hindi nyo alam, erythromycin. Naka-imbento niyan Pilipino. Ang unang brand niyan, Ilozone. O baka nare-recall pa ng iba. Ilozone. Bakit? Na-discover po yun sa Iloilo.